RIT, riding in tandem, RIT. At nandito na tayo mga katandem sa first stop natin sa Beijing Auto Show. Bike muna tayo. Ang dami nilang nakadisplay dito, no? Kagaya nitong nasa gilid natin. So ito pala, diesel hybrid system, no, na ginagamit talaga to sa off-road. So talagang subok na nila yan sa off-road ang bike, lalo na nga yung hybrid system. Ito namang nasa kabila natin, meron din ang bike na full electrical system. So ito na nga yun, naka-display, no? Yung mga nasa ilalim na yan, yan yung mga battery. Tapos lipat naman tayo dito sa kabila. Ayan, nakikita nyo naman yung robot na yan. So ito palang robot na yan, no? May AI yan, naglalakad din yan. Tapos pwede mo ring makausap. Imagine mo na may AI, may sasagot na sa'yo. Ito namang nasa likod natin ngayon, no? Ito yung Kaola. Anyway, ito AI-powered car to. So kaya na daw niyang mag-drive ng kusa kahit mag-isa. Pero in law daw dito sa China, so hindi pwede. Pero sa totoo lang, kaya na niyang mag-drive na mag-isa. Tsaka, ang maganda dito, no, made siya for families. Yung mga materials na ginamit, actually, pwede daw yun na isubo man ng bata, pwede. Kasi safe yung mga materials na ginamit. At isa pa ha, ito, full electric na nga, diba? Tapos, through AI, pwede siyang mag-suggest sa'yo ng mga pwede mong puntahan. Like, kunwari, kailangan mo ng mall, kung saan yung masarap kainan, gano'n. So, magsasuggest na siya sa'yo automatically. Tapos magsiset na rin ng kung saan ka pupunta. Ang galing, di ba? Sobrang high-tech pala ng bike. Akala ko mga ano lang regular vehicles, pero hindi pala. Ang bike pala talaga, no, specialty nila talaga mga SUV. So ito naman yung B30, BJ30 dito. Nasana ilabas din sa atin, no? Medyo mas maliliit-liit na SUV pa rin. Ito naman, another iteration ng BJ30. So check natin yung loob. Ito na nga yan, no? Meron siyang power supply, tapos meron siyang projector. Meron siyang, ayun, projector na TV sa loob. Tapos tingnan natin. Wow, projector na TV, tapos flat lahat. Pwede kang mahiga dito, mag-relax, ba? May unan pa. Etong nasa likod naman natin, no, ano pala siya, brand din siya ng bike. So ibig sabihin, ito rin yung mga kayang gawin pa ng bike, no. Ang tawag daw dito, Zihu. Anyway, sana nakuha ko yun ng tama, no. Zihu. So check natin yung mga nandito. Ikot na natin yung bike mga katandem ha. Ikot naman tayo sa mga ibang brands, pero itong masasabi sa inyo ha, sobrang daming mga brands dito. So baka hindi ko maikot lahat, pero titingnan natin kung saan tayo aabot. Hanggang doon na lang yon. Let's go! Up next, dito naman tayo sa Lynk & Co booth. So kung hindi nyo pa napapanood yung Lynk & Co video namin dito sa China, so panoorin nyo muna. Pero ngayon, puntahan muna natin to. Ganda ng booth ng Lynk & Co, no? Kasi design-centered naman talaga kasi ang Lynk & Co. So hindi lang sila nagpo-focus sa kotse. Actually, mobility sila. So ngayon, yun nga yung mga model nila, yung mga 02, 03, 0 hanggang 09. So wala yung 04 kasi yun nga yung ano niya, no, yung lifestyle niya. Kaya kung makikita niyo yung brand ng Lynk & Co, 'di ba, kakaiba siya. So hindi siya yung usual na brand ng kotse kasi yun nga, marami kasi ito, no, may coffee, meron pang bike doon sa gilid. So yun, marami talagang kasama yung 04. Anyway, ikutin natin sila isa-isa. Unang kotse dito ay nasa likod natin, no? Ito yung 03 Plus, yan yung ginamit natin sa track. So kung hindi nyo pa napapanood, no, tingnan nyo na lang sa TikTok namin or sa Facebook yung shorts. Yan yung sasakyan na ginamit namin ni Juna. Naghihiyawan kami kasi Chinese #1 driver daw pala yung kasama namin. Anyway, ikutan muna natin siya. Nasa likod naman natin ngayon yung Lynk & Co Nasa likod naman natin ngayon yung Lynk & Co 08 na EMP. So ibig sabihin pala ng EMP, no, hybrid siya. Meron siyang electric, tsaka meron siyang gasoline engine. So eto siya sa likod. Check din natin.
07 EMP na ilalabas pa lang dito sa China, pero silipin na rin natin. At may special guest tayo ngayon, si Cap, ang motoring editor ng Business World. Cap, kamusta? Kumusta mga katandem? Cap, tatanungin lang kita, no? Ang dami kasing sasakyan dito sa Lynk & Co, no? Ano ba yung paborito mo, tsaka kung ano ba yung favorite feature mo sa Lynk & Co? Okay, so far, no? Kasi na-drive naman natin kahapon. On the other day, ang paborito ko ay yung 3 Plus. Yun yung sedan nila na parang napaka-sporty. And of course, as we also saw here, no? Ang daming features, yung mga technological na gizmos, and ang ganda ng feel lang. And then, ang sarap i-drive sa track. At yun siguro yung paboritong part ko. Kaya ako nagustuhan yung 3 Plus. Sigurado. Alam ko na ngayon, Cap, maratrat ka palang tao, no? Rat safely, ha? Okay, rat safely. Mga katandem, pa-follow na lang po sa YouTube. Ang aking channel ay Cap Aguila. That's K-A-P and A-G-U-I-L-A. Yung pong aking channel, tawag po doon ay Uncap. Meron din po tayong mga kunting mga content na tungkol sa mga kotse at ano pa. Instagram, Cap Maceda Aguila po. Paki-follow din po. Tsaka abangan nyo siguro sa susunod, Cap. Collab tayo? Oo naman! Basta ikaw, Doc. Test drive tayo? Sige, pwede rin. Okay. Kahit anong gusto mo, Ryan. Basta ikaw. Kahit anong gusto ko. Sigurado ka dyan, Cap. Sige, basta hold sa Hi, Mrs. Thank you. Alright. Thank you. Check naman natin yan, itong booth ng Chery. Ano kaya meron dito? Tara, tingnan natin. Meron namang concept car dito yung Chery, no? Kita nyo, buong katawan niya, carbon fiber. Tapos yung susuyan niya, parang card lang yun or fingerprint yata yun. Tapos meron din silang helicopter na hindi ko alam kung ano kasi wala tayong detalye kasi mga inchik, hindi ko makausap, sorry. Anyway, yan, tingnan nyo na lang kung ano pa yung nandito. Ang masasabi ko lang sa inyo, no? Kahit pala din sa China, ibang klase ang Jetour. Dito naman tayo. Una na sa listahan dito sa booth ng Jetour. Unang-una ito, T2 rin yan yung available sa atin, pero ito naman yung long wheelbase. Silipin nyo muna. Ito namang nakikita nyo sa likod, no? JMK. So yan yung sports edition naman ng Jetour. Sa likod naman natin ang bagong T1. Tara, silipin ulit natin. Ito naman, T5. Grabe, type na type ko yung T5 na yon. Pero ito naman yung L7. Isa pa sa mga mobility solutions na dala ng Chery dito, no? So itong nasa likod natin, parang bus siya pero parang may living room sa loob. Okay, no? At nga pala, no? Present din dito yung Komoda at J-Coupe. Pero andito rin yung mga model sa atin, pero dito naka-plug-in hybrid na sila. So mga katandem, no, pasensya na, hindi talaga ako makakuha ng mga clean shots ngayon. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Nakita nyo yung mga ibang sasakyan dito sa Beijing Auto Show. Hindi ko talaga kayang puntahan lahat kasi as in, sobrang laki. As in, parang sabihin mo ng 4 na World Trade Center, pare. O baka mas malaki pa, I'm not sure. Pero sobrang laki. So ayun na nga, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at